Have a nice day po mga kapatid po uli. So ang topic po natin ngayon na ating bibigyan ng kasagutan doon po sa tanong din po ng ating followers about po sa situational awareness. So ano po ba yung situational awareness na sinasabi natin? Hindi po natin alam tayo mga security personnel, especially the officer. More on situation tayo. Tayo yung nag-handle ng mga circumstances, paano natin mabibigyan ng action para higit natin mapag-ingatan yung ating area of responsibility. So, gaano ba kahalaga ang situational awareness? Okay, bago po natin matapik natin maging malalim yung ating topic po about situational awareness, kunin muna natin yung meaning ng situational awareness. Sabi po sa situational awareness is, it is the ability to perceive, understand, and effectively respond to one situation. It involves comprehending a given circumstances, gathering relevant information, analyzing it, and making informed decisions to successfully address any potential risk, hazards, or events that might occur. Ibig sabihin po, i-specify natin or gagaanin natin yung ibig sabihin po nito. Ibig sabihin po, dapat po ang mga officer especially at din yung mga security personnel marunong tayong makiramdam. Nararamdaman natin ano yung pwedeng mangyari pag naka-duty ako. Pag naka-duty ka na, dapat ang isip natin gumagana na yan na pwedeng baka may mangyaring ganito kasi yung area ko nito, eto po, ang dapat kong gawin ay ganito. So meron kang gagawin mga sitwasyon na iisipin mo at bibigyan mo na agad ng action, hindi pa man nangyayari. Ibig sabihin po, naka-advance na tayo. Yung lagi kong sinasabi po, dapat ang mga security, advance po palagi. Hindi pa man nangyayari, naiisip na natin na pwedeng mangyari. Kung hindi mangyari, salamat. Dapat talaga huwag mangyari. Dahil po sa pag-advance natin na pwede tayong gagawin na strategy na ano man ang mangyari, pwedeng pag nangyari, naka-ready na po tayo. We must be prepared. Para kasing laban po ang trabaho natin kahit naman saan. Kung sakali may pumasok na ganito, ano yung gagawin ko? Pag halimbawa hindi ko kilala, ano yung gagawin ko? Diba? So yun po. Ngayon, magbibigay tayo ng example para maintindihan natin itong mga sitwasyon na to na pwedeng, halimbawa po ganito, naka-duty ka ng gabi. Diba? Siyempre, pag gabi, medyo crucial yan, time na pwedeng mga intruders, mga perpetrators, makapasok po yan na sa atin. So, ang gagawin natin, if ever na may mangyari, anong gagawin ko? Diba, kaya nga lagi sinasabi, pag kayo naka-duty, huwag kayong palagi nakaupo lang sa isang area. Kasi iba, papatayin pa yung ilaw doon sa mga post nila. So, dapat isipin ninyo, pag ako'y gagalaw dito, palagi akong nakatayo pag lakad-lakad, if ever hindi busy, at may hawak akong tubo, kasi pwede ka na maghawak ng mga, or nightstick mo, pwede yan, or halimbawa, parang pang-props mo lang yan, na pwede mo rin gamitin. May mga tubo ka dyan na siguro mga kalahating di pa, kunyari, hawak-hawak mo lang yan, nandun ka sa post mo, hindi nalalapit yan, kasi iniisip nila na aware, yung kanilang mga intruders na, naku, delikado yung guard, medyo busy, alerto, so hindi papasok yan. So, ganun din po, kailangan naka-advance tayo palagi. Huwag nang iba kasi kampante na, yan, hindi ang papasok. So, inuunahan mo agad na hindi mo alam kung talaga anong mangyari. Samantalang kung lagi natin ilalagay sa sarili natin na pwede itong mangyari, at least naka-prepared po tayo. So, ganun po, yun yung example po natin. Isa pa, para medyo mapagaan, di ba, halimbawa, driver ka, nagdadrive ka, nagmumotor ka, o may sasakyan ka, hindi pa lagi mong isipin, hindi lang naman yung okay naman ako mag-drive, marunong ako eh. Ang sitwasyon, hindi mo alam na pwedeng yung driver, yung ibang driver, nagkamali ng apak ng brake, diba? Yan nangyari nun, pwede kang mabangga kahit anong husay mo. Or pwede mag-swerving, tinatawag nilang ikakat ka niya, hindi mo sabi isip, baka ikat ako, at least mahina lang yung takbo ko, pwede ako makapreno, or pwede akong iwas. Yun palagi, yun yung situational na hindi lang lagi sa atin kung pag-iisipin natin yung ibang part ng pwedeng mangyari, yung pwedeng maging involved. Hindi lang po pwedeng sa'yo lang. Yun po yung mga sitwasyon na dapat nating pag-aralan mabuti. Siyempre, isipin din natin yung ating mga area, lagi nang tandaan, ano yung pwede, saan pwede silang dumaan. So, tatapik po din natin sa susunod yung paano ba natin mai-improve ang ating situational awareness. So, meron po yung how to develop. So, sa susunod na po na topic natin yan. So, yun po, kailangan po palagi natin iisipin palagi pag naandun tayo sa area natin
yung intuition natin, yung kutob natin, anahan po natin yan, pahalagahan natin. Huwag natin baliwalain. Kasi pwedeng naiisip mo na yan, yung kutob mo na yan, mangyari. So, ang gagawin natin, advance tayo lagi. Gagawa tayo ng mga taktika para at least maiwasan. Ang mga officer naman, ang kailangan maging matatas din po tayo dyan, paano natin masisecure ng area of responsibility natin. Ano yung pwedeng dapat pinag-iisipan, pinag-aaralan. Pwedeng ganito, yung mga dati natin ginagawa, obsolete na, hindi na akma. So, kailangan saan ba yung entry point nila, exit point, pwede silang dumaan dito, pwede dito, kailangan paigtingin natin. So, hindi natin alam na in any situation na nangyayari doon sa area natin, pasok na po tayo doon, dumadanas na po tayo ng kung paano natin mamamanage, maihandle ang situational awareness. Napakahalaga po sa trabaho natin yan. Dapat binubusisi din yan. Hindi lamang po yung mga labas-pasok lang, kailangan pwede nasa room na yan, o yung mga staff natin, mga tenant natin, yung may mga problema na dapat naiintindihan natin yan. Kailangan ganito, dapat lalo tayong gagawa. So yun po, mahalaga po sa isang sistema ng mga security personnel ang maging aware tayo na pwedeng mangyari, pwedeng hindi, dapat nga wag mangyari. Kaya lang, lagi tayong advance, pwedeng mangyari po yan. Especially po doon sa mga critical part ng mga area ng building natin or ng establishment natin or ng area of responsibility natin na dapat nasusustain. Para higit po, pagka-aware kasi tayo sa mga ganito, lagi nating mapagtitibay yung safety and security ng ating area of responsibility. So, susunod po, ano po natin yung how to develop situational awareness na lang po higit na makatutulong doon sa area of responsibility ninyo. Simple lang yan, hindi naman masyadong mabusisit ang situational awareness, hindi natin alam, ginagawa nyo na po yan. Kailangan, paigtingin nyo lang, paano yung kapag hindi kasi natin may specify ano yung gagawin mo. Depende po yan doon sa mga area of responsibility ninyo na magagamit ninyo yung gagawin ninyong pamamaraan o sitwasyon na pwedeng ito yung simulan. Kasi kanya-kanya po ng ano yan ng mga hazard or mga eventualities na pwedeng mangyari sa area. Kung yan po ay factory, iba din po dyan ang gagawin natin. Kayong mga officer po ang makakaalam ano yung gagawin ninyong pamamaraan para po maging maayos yung operation dyan sa inyong area of responsibility. So maraming pong salamat. I hope po nasagot ko po yung tanong ni Sir, yung nagtanong po sa atin about situational awareness. So isusunod po natin dito yung how to develop to your situational awareness in your area of responsibility. Maraming pong salamat and have a blessed day po sa ating lahat.